Hi guys! Merry Christmas sa inyong lahat and advance Happy New Year. Pero kahit Pasko, babanatan natin si Ate B. Kasi wala namang pinipiling panahon yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pag nagiyang yan, yung kumbaga matagal-tagal na silang hindi nakakapagnakaw. Talagang nanginginig yung mga laman-laman niya. Kailangan makapagnakaw para maging normal ang kanilang pangangatawan. Normal ang kanilang buhay. Ganyan yung mga adik sa pagnanakaw eh. Ito sabi ni Ate B, itong mga nagbabas, minsan pinababayaan ko na lang. Sinasabi ko sa sarili ko na kaya kami tinatamaan ay dahil nasa itaas kami. At kaya sila tumitira ay dahil nasa baba sila. Ate B, kaya kayo nasa taas ngayon ay dahil sa taong bayan. Ang taong bayan ang nagluklok sa inyo. Dati naman, hindi kayo binabash. Dati hindi naman kayo inuupakan, di ba? Siguro hindi pa natutuklasan na yung asawa mong si Recto ay magnanakaw. Ngayon na lang. Ha? Dahil nabisto ang asawa mo na si Recto. Sinabi na ng Supreme Court, illegal ang ginawa nila diyan sa pondo ng kalusugan. Pangkalusugan yan sa PhilHealth. Illegal, sinabi ng Korte Suprema at diniklara na unconstitutional. Gumawa ang asawa mong si Recto ng illegal. Ano ibig sabihin yan? So, there is a possibility na may corruption. Ngayon, kung ikaw naman ay nagagalit dahil binabash kayo, inuupakan kayo, tinitira kayo ng taong bayan na nagluklok sa inyo, dating politiko yan, si Recto, wag kayong magalit. Karapatan po yan ng taong bayan, ng mamamayan, dahil ibinigay yan ng Constitution sa amin, ang freedom of speech. Ngayon, kung nagbabalat sibuyas ka, Ate B, lumayas kayo sa gobyerno. Ganun lang kasimple. Buti nga, hindi nanalo yung anak mo Siguradong wala namang gagawin niya kundi magnakaw Parang si Atayde lang. Ano ba ginawa ni Atayde? Wala, di ba? Panay lang ang abroad. O anong gagawin ng anak mo? Wala din naman alam yan Dapat nga talaga hindi na to iboto si Vilma at si Recto kung sakaling tumakbo. Dapat wag na iboto yung mga yan. Kasi nahalata sila At bistadong-bistado talaga ang dahilan ni Recto dati nung kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Sabi niya, inilagay sa infrastructure. Nasaan ang infrastructure? Ano napatayo? Wala nga silang maipakita Meron siguro mga substandard na wasak-wasak na ngayon. Tapos, sumunod nun, ang sinasabi ni Recto, pinambayad daw doon sa mga dating mga nurse, mga doktor na nung pandemic, parang hazard pay, no? Pinambayad daw. Sisiraan pa nila yung Duterte. Malinaw na illegal ang ginawa ng asawa mong si Recto. According yan sa Supreme Court. At yan ay dumaan sa due process. Pinagpaliwanag sila Recto ng Korte Suprema. At noong nagdesisyon, hindi kinatigan yung paliwanag ng asawa mo at diniklara yan na unconstitutional. Maliwanag na lumabag sa batas ang asawa mo. At yan ay malamang sa malamang na nagkamal ang asawa mo ng salapi ng PhilHealth pangkalusugan. Bakit mo ilalagay sa infrastructure? Umaapaw na ang budget ng DPWH. Kahit sobra-sobra ang laki ng budget ng DPWH, wala pa ring makitang proyekto ang taong bayan. May sinabi pa yung asawa mo na ibabalik daw niya ang tiwala ng taong bayan. Matapos mong nakawan, lolokohin mo pa ang taong bayan. Paano niya maibabalik ang tiwala ng taong bayan? Wala na
ang pinakamagandang gawin mo, Recto, ay lumayas ka sa gobyerno. Diyan matutuwa pa ang taong bayan. Tignan mo ngayon, nagkandamata yung mga ibang politiko kung saan natutuwa ang taong bayan. At nananalangin pa, kagaya ni Cara David, na sumunod na yung mga kurakot. Sumunod na diyan kay Cabral, sumunod na kay Acop, at kay Enrile. Ibabalik pa daw ang tiwala. Ngayong budget for 2026, meron na namang insertions ang mga magnanakaw, especially si Bongbong Marcos, for 100 billion pesos. Meron din kaya dyan si Recto? Sabi ni Congressman Lebiste, kahit mga cabinet member, may mga insertions. Malamang yan, noong 2023 pa lang, may mga insertion na yung mga cabinet member. Kaya, hindi nyo na maibabalik ang tiwala ng taong bayan. Wala na talaga. Nananalangin na nga na mamatay kayo eh. So, paano nyo maibabalik ang tiwala? Kung pinapanalangin ng taong bayan, mamatay na kayo. Kumbaga, napuno na ang taong bayan sa inyo. At halatang halata, huling-huli, ang mga panlalansing nyo, panggogoyo nyo. Huling-huli din ng taong bayan na panay ang iwas nyo. Ang ginagawa nyo, ginugulo nyo, nililito nyo, at dinadivert nyo ang mga issue para mapunta sa iba, hindi para mapunta sa inyo. Gumagawa kayo ng iba't ibang kwento. Isang linggo, eto kwento. After isang linggo, papalitan naman ng iba. Tuloy-tuloy ang mga panloloko nyo. At sigurado kami, hindi kayo titigil sa pagnanakaw. Kaya sinasabi ng marami, si BP Sara na lang ang pag-asa ng bayan. Merry Christmas po sa inyong lahat at advance Happy New Year. Ingat po kayong lahat. See you next time. Bye-bye.